Minamadali na ng Department of Justice ang pag-issue ng resolusyon sa kasong qualified trafficking laban kay dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Nilinaw rin ng DOJ na hindi nag-request ng prisoner swap ang Indonesian government kapalit ng pagpapadeport sa dating alkalde. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Mismong si Justice Secretary Boying Remulla ang humarap sa pagdinig na House Committee on Appropriations kanina para sa halos 40 billion pesos na panukalang budget ng DOJ sa 2025. Sa hearing, inusisa ng mga mambabatas ang lumabas ng mga report tungkol sa palit-ulo o prisoner swap na hinihingi umano ng Indonesia kapalit ng pag-turnover nila kay dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Gusto raw hinging kapalit ng Indonesia kay Guo ang Australian drug smuggler na si Gregor Johan Haas na nahuli sa Cebu noong Mayo at wanted din sa Indonesia. Pero paglilinaw ni Remulla, wala pang natanggap na ganitong request ang Pilipinas galing sa Indonesian government. Sa totoo po, wala ho kaming contact with anybody about the prisoner swap. Nabalitaan ho namin through Indonesian media actually. Kaya nagbigay na ako ng hint kahapon sa ating local media na pag-aralan itong bagay na to. Kasi nakakahiya naman na babaliwalain ko yung alam ko lumabas na sa Indonesian media. Kung mayroon man daw request ang Indonesia para sa prisoner swap, kailangan daw muna itong dumaan sa Department of Foreign Affairs o DFA. All of this will really have to go through the usual diplomatic route, and extradition will be the route taken here. Nang matanong naman ang kalihim kung pinapayagan ba ang prisoner swap sa Pilipinas, sagot ni Remulla, hindi ito magiging basta-basta. It will go through a lot because you will have to satisfy many of the rules that we follow. If they have cases pending, they might have to be dismissed already for the prisoner swap to happen. Sa ngayon, hinihintay na lang na makabalik si Guo dito sa Pilipinas. Isa sa naghihintay na reklamo sa kanya ang qualified human trafficking na inaasahang magkakaroon na ng resolusyon sa susunod na linggo. Kapag pumabor sa prosekusyon, posibleng maisyuhan na ng warrant of arrest ng korte si Guo. I asked if they can actually have a resolution tomorrow, but they asked me for a very short extension. So we expect more criminal charges to be filed against them in the Department of Justice. Sa huli, lusot na sa komite ang panukalang budget ng DOJ para sa 2025. Sunod na itong isasalang sa plenaryo para sa isa pang deliberasyon. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.